Maging si Moses na propeta ng Diyos na 40 taong nagpakahirap na subaybayan ang mga Israelita sa disyerto dahil sa isang maliit na kasalanan ay tumanggap ng kaparusahan sa Diyos. Anong parusa ang tinanggap niya? Hindi niya nakita ang lupang pangako, ang Kanaan na ipinangako ng Diyos sa kanya. Bakit? Anong kanyang kasalanan? Kasi minsan nawala ng tubig ang mga Israelita sa ilang at nangauhaw. Ang ginawa ng Diyos ay sinabi kay Moses, tuktukin mo yung bato at lalabas ang tubig. Sa ikalawang pagkakataon, nawalan uli sila ng tubig at ang sabi ng Diyos kay Moses, kausapin mo yung bato at lalabas ang tubig. Subalit hindi niya kinausap ang bato, kundi tinuktok niyang muli ang bato at lumabas nga ang tubig. Gayunpaman, hindi pumayag ang Diyos na hindi siya parusahan. At katulad ng aking nasabi, hindi siya nakarating sa lupang pangako dahil sa malinggit na kasalanan niyon. Ngayon ang pinag-uusapan natin ay tungkol sa kautusan. Many believers agree that it is very hard to keep the 10 commandments. Is that true? Totoo po ba yun? Let us see. Subukan po natin. Let us take the first commandment. Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto, sa bayan ng pagkaalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa aking harapan. Yun ang unang commandment. Mahirap po ba yun? No, napakadali. Sabi, huwag kang magkakaroon. Di huwag. Ikalawang utos. Huwag kang gagawa ng anumang larawang inanyuan na kawangis ng anumang bagay sa langit, sa lupa o sa ilalim ng tubig. Huwag mo silang sasambahin o paglilingkuran man. Mahirap ba yung huwag gumawa? Napakadali, hindi ba? So, di huwag. Pangatlong utos. Huwag mong gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Mahirap po ba yun? Madali lang. Napakadaling utos. Lakpasan muna natin yung pang-4 na utos, lumagay tayo sa 5. Yung pang-5 utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Walang mahirap na bagay na maaari natin magawa kapag ginalang natin ang ating ama at ina. Pang-6, huwag kang papatay. Mahirap bang huwag pumatay? Ang mahirap yung utusan ka pumatay. Huwag kang magnanakaw. Pang-7, mahirap bang huwag kang magnakaw? Ang mahirap yung utusan ka magnakaw ka. Huwag kang magsisinungaling. Mahirap ba yun? Huwag kang mangangalo niya. Huwag kang mag-iimbot ng anumang pag-aari ng iyong kapwa. So lahat ng kautusan ng Diyos ay napakadali. Negatibo lang lahat. Wag. Ngayon, balikan natin yung pang-4 na utos. Ang sabi sa pang-4 na utos, ipanghilin nyo ang araw ng Sabat upang inyong banalin. Sa araw na yun, huwag kayong gagawa ng anumang bagay. Kayo at ang inyong anak na lalaki, ang inyong anak na babae, ang inyong katulong na lalaki, ang inyong katulong na babae, ang mga hayop sa inyong bahay, ang mga bisita na nasa loob ng inyong bahay. Sapagkat ginawa ng Diyos ang langit at ang lupa sa loob ng 6 na araw at siya'y nagpahinga sa 7 araw at ito ay kanyang binanal. So makikita natin, yung 4 na utos ay hindi nahirap, kundi ito ay isang pagpapahinga. Ito ay araw ng pagpapahinga at araw din naman ng pagsamba. It's a day of worship. Worship in God. It is a day of worship. Rest in God. Worship in God. Sabbath day is also a day of worship. Now, how important is the Sabbath law to God? Very, very important. Kung inyong natatandaan, about 1,500 years before the existence of the people of the Jewish people, itinatag na ng Diyos yung pamamahingang Sabat. Doon pa man sa Genesis 2 and 3. Doon pa man sinabi ng Diyos na nang matapos niya ang lahat ng mga bagay sa loob ng 6 na araw, nakita niyang lahat ito ay maganda. Kaya't ito ay kanyang binanal at pinagpala itong araw sapagkat siya'y nasiyahan sa lahat ng kanyang mga gawa. So makikita natin na hanggang doon sa 10 Commandments ay kasamang inilagay ng Diyos yung pangingiling sa araw ng Sabat. Unang itinatag ng Diyos, wala pa man yung mga Israelita, itinatag na ng Diyos. Pagkatapos ng meron ng bansang Israelita, ay isinama sa 10 Commandments. Ngayon, how important is the 10 Commandments to God? Napakahalaga. Kung inyong natatandaan, yung 10 Commandments ibinigay ng Diyos kay Moses doon sa bundok ng Sinai. Subalit nang si Moses ay bumaba ng bundok, dala-dala yung 2 tapyas ng bato na kinasusulatan ng 10 Commandments, naratnan niya yung kanyang kababayan na nagdiriwang, nagpapakaligaya sa isang rebulto, sa isang Diyos-Diyusan na kanilang ginawa samantalang si Moses na nasa bundok. Sa galit ni Moses, inihagis yung 2 tapyas ng bato na kinasusulatan ng 10 Commandments, binasak sa kanilang harapan. At nung araw na yon, 3,000
mga Israelita ang ipinapatay ni Moses sa mga Levito, sa mga anak ni Levi. At hindi na siya ng Diyos, kundi nagpagawa uli ng 2 tapyas na bato kay Moses at sinulatan niya uli ng 10 utos o 10 commandments. At mismong ang daliri ng Diyos ang sumulat ng 10 commandments. Ganong kahalaga sa Diyos ang 10 commandments. At nang malapit na nilang mapasok ang bayan ng Kanaan, muling ipinaalala ng Diyos kay Moses na basahin mong muli ang aking 10 utos sa mga Israelita sa iyong bayan upang kanilang maalala hanggang sa mga darating na panahon. Ito yung masusumpuan sa Deuteronomy 5:1-33. Ngayon, sa 10 utos ng Diyos, alin sa palagay nyo ang higit na binigyang pansin ng Biblia? Ang unang utos, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos sa harapan ko. Ako ang Diyos na naglabas sa iyo mula sa lupain ng higit ko. Pangalawang utos, huwag kayong gagawa ng anumang larawang inanyuan, nakabangis sa nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng tubig. Huwag niyong silang paglilingkuran. Pangatlong utos, huwag niyong gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Pansinin po ninyo, doon sa nato ng 3 utos, walang sinabi ang Biblia na ang sinamang hindi susunod ay may parusang kamatayan. Walang sinabing ganun. Subalit doon sa 4 na utos tungkol sa Sabbath law, maliwanag na sinabi na ang sinamang susuway ay parurusahan ng kamatayan. Totoo po ba? Totoo po. Bakit totoo? Because God cannot lie. Sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring magsinungaling. God is not a man that he should lie, nor a son of man that he should repent. Has he said and will not do it? Or has he spoken and will not make it good? Ang Diyos ay hindi tao na maaaring magsinungaling. Hindi siya anak ng tao na maaaring magsisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin? Sinalita ba niya at hindi niya papangyayarihin? Kapag sinabi ng Diyos, tiyak na mangyayari. Sinabi ng Diyos na ang sinumang hindi mangingiling sa araw ng Sabat ay tiyak na parurusahan ng kamatayan. Sa Exodo 31:14 ay ganito ang ating mababasa. Inyong ipangingiling ang Sabat nga sapagkat siya ay pangiling sa inyo. Bawat lumapastangan ay walang pagsalang papatayin, sapagkat sino ang gumawa ng anumang gawa sa araw na iyon ay ihihiwalay ang taong iyon sa kanyang bayan. Sa Exodo 35:2 ay ganito rin ang ating mababasa. 6 na araw na gagawa, datapwat ang 7 araw ay ipangingiling nyo. Isang Sabat na takdang kapahingahan sa Panginoon. Sino mang gumawa ng anumang gawa sa araw na iyon ay papatayin. Ngayon, kung ang mga talatang ito ay totoo, at tiyak naman na totoo sapagkat sinalita ng Diyos, at ang mga salitang ito ay nakatatag sa langit, hindi po ba nakapangingilabot? Ang sabi sa Hebrew 10:31, it is a dreadful thing to fall into the hands of the living God. Kakilabot na bagay ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Kaya nga po, ngayon pa lamang, samantalang meron pa tayong panahon, simulan na natin sundin ang kalooban ng Diyos. Let us fear God. Ipangiling natin ang araw na nais niyang ipangiling natin, ang araw ng Sabat, ang 7 araw. Sapagkat yaon ang tanging araw na binanal at pinagpala ng Diyos. Walang ibang araw. Hindi ang unang araw, hindi 2, 3, 4, 5 o 6 na araw. 7 araw ang binanal at pinagpala ng Diyos. It is God's whole day. It is the Lord's day. And to worship on that day is a perpetual covenant of God to His people. Ang pagsamba sa araw na yon at ang pangingiling sa araw na yon ay perpetual covenant o walang hanggang tipan ng Diyos sa kanyang bayan. Nakdakda ang Diyos ng isang natatanging araw sa loob ng 1 linggo na kung saan nais niyang makanig ang kanyang mga anak. Ang araw na yon ay kanyang binanal at pinagpala. Ang 7 araw, araw ng Sabat, araw ng pamamahinga. Ngayon, kung ikaw ay pupunta sa templo upang makainig ang Diyos sa araw na hindi niya itinakda, sino kaya ang aabutan mo? Alam mo ninyo, kinatatakutan ko yung sandali na ako ay tatayo sa harap ng luklukan ng Panginoong Jesucristo upang hukuman. Kinatatakutan ko yun sapagkat merong ilang talata mula sa Matthew 7:21-23 ang ganito ang sinasabi. At dito marahil tayo magbawas. 21 hanggang 23 ng Mateo 7. Hindi ang bawat isa na nagsasabi sa aking Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi siya na gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit.
Maraming magsasabi sa akin sa araw na yun, Panginoon, Panginoon, hindi ba kami naghula sa iyong pangalan at sa iyong pangalan ay nagsipagpalayas kami ng mga diablo at sa iyong pangalan ay gumawa ng maraming kamanghamang mga gawa. At sa gayon ay pahayag ko sa kanila, kailanman ay hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo mula sa akin, kayo na gumagawa ng mga pagsalansang. Sapagkat sino mang nakikinig ng mga pananalita kung ito at ginagawa mga ito ay tutulad ko sa isang marunong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng isang malaking bato. So, ito po ang araw na aking kinatatakutan. Ang minsan isang araw naroon ako sa harap ng luklukan ni Kristo at ako'y huhukuman at sabihin niya sa akin, sino ka ba? Hindi kita nakikilala. Panginoon, hindi ba kami nangaral sa iyong pangalan? Hindi ba kami nag-prayer meeting? Hindi ba kami nag-fellowship? Hindi ba kami gumawa ng ganun at ganitong mga paglilingkod sa iyo? Marahil sabihin sa akin ng Panginoon, lumayo ka sa akin, hindi kita nakikilala. Sapagkat ang mga utos na inutos ko sa iyo ay hindi mo sinunod. Kung alin ang hindi ko inutos, ay siya mo sinusunod. Sinabi ko sa iyo, ang dasalan mo ay ang aking Ama na nasa langit, subalit ako ang iyong dinadasalan. Sinabi ko sa iyo, ang sambahin mo ay walang iba kundi ang aking Ama lang nasa sa langit, subalit ako ang iyong sinasamba. Sinabi ko sa iyo na ipangiling mo ang araw ng Sabat. Halos paulit-ulit ang aking Ama ay nakikiusap sa iyo na ipangiling mo ang taktang araw na kanyang itinakda upang ipangiling. Subalit, hindi niyo sinusunod. Kaya ngayon, umalis ka sa harapan ko, pinasusuklaman kita. Tatakutan ko ang sandali na sabihin sa akin ng Panginoon ang bagay na yun. Yan lamang po ang maisishare ko sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon.